So let's declare Luke 4:18 to 19. Because to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, our God is Jesus, He is the anointed one. So let's declare um, our culture. Yan. Sige po. I am a blessing. Everyone and everything, something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. That's our culture, our walks of life. Okay, good morning po. Sabihin sa katabi nyo, good morning. Tapos sabay kamay na rin. Sabay, God bless you. Ang ganda po ng awitin natin kanina. Ramdam na ramdam natin yung Holy Spirit kanina na nagbigay tayo ng pasalamat sa Kanya. Kahapon po, may nag-text po sa ating TA1 Pasig. Sabi niya, humingi siya ng prayer. Sabi niya, nagpe-perform mo ba kayo sa church nyo ng miracle and healing? Sabi ng anak ko, opo. So, kinuha ko yung inad ko siya. Sabi ko, i-add kita kasi hindi po siya makapagsalita. Nagchat-chat lang po siya. So, nasa hospital daw po siya, 4 na araw na, at hirap na raw po siya. Hirap na hirap siya makahinga. So, sabi nga, sige po, pag-pray ko po kayo, i-add ko po kayo sa, makinig na lang po kayo sa prayer, at mag-share lang po ako sa inyo ng word. And then, finally, pag-pray ko po kayo. Nakita ko po yung tsura niya. Siya po isang babae, 29 years old. Testify ko lang kasi napakabuti niya, napakabuti po ng Diyos. Ang una niyang hinanap sa kanyang panahon ng kanyang paghihirap, sabi niya, Pastor, hindi po ako makahinga kahit sagad-sagarin na yung oxygen. Nahirapan po ako. Sa chat lang po yan, dahil mahirapan po siya magsalita, chinat-chat niya. Sige po, kayo po pagagalingin ng Diyos. Biglang pumasok sa isip ko na tayo po, sa buhay natin, siya po gusto niya talagang mabuhay pa. Pero alam ko, papagalingin siya ng Panginoon. So, ang ginawa ko po, pinag-pray ko siya. Sabi niya, pinag-pray ko siya, pinatanggap ko sa Panginoon. Yan. Tapos, binigyan ko ng sabi niya, pwede po bang palakasin niyo ang loob ko? Siyempre, magpapalakas ang loob lang natin. Binigyan ko siya ng Word of God. Yan. Nagpuro heart na lang siya. And finally, yung kagapon, binigyan siya ng mga word. Naalala ko lang, sabi niya, Pastor, gusto kong makahinga pa. Kahit may oxygen na siya, tutulungan siya ng oxygen. Nahihirapan pa siya. Tayo po, napakapalad po natin. Kaya tama yung sinabi ng Bible Psalms 150 the last verse, lahat ng may hininga. Sino may hininga pa rito? Ayun, praise God. Magpuri sa Diyos. Kaya tuwan-tuwa po ako dahil ang ganda po ng awitin natin, nakakapagsayaw po tayo, nakakahinga tayo ng maganda ang ating kinatatayuan ang sitwasyon natin. Wala pong hadlang upang tayo po ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Amen. Okay, malungkot. Hindi ko kayo pinagagalitan. Gusto ko maging masaya kayo pag huminga kayo. Pero pag hinga nyo, di ba? Tama? Parang Yahweh yan Yahweh. Oh. Yung breath. Pag iyak ng bata, Yahweh pa rin tinatawag niya. Kaya yung paghinga natin, iyan ay pasalamat ng Panginoon. At yung hiningang yan ay galing sa Diyos. Amen? Sabi niya, inihipan yung ating ilong at nagkaroon tayo ng kaluluwa at yung paghinga yun, nagkaroon ng buhay. Kaya buhay po kayo. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po, Diyos, dahil kami dinako mo rito, walang hadlang na pumigil sa amin, ito gusto namin upang magpasalamat sa iyo, Panginoon. Ibigay po lahat ng mga
papuri para sa iyong pangalan lamang. Salamat, Panginoon, ang aming pag-aaral ng iyong salita, ang iyong salita na aming mapapakinggan, Lord. Ikaw po ang maluwalat at may taas. Walang sino mang Panginoon ang magmamay-ari nito kundi ang aming Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon. Be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Okay po. So, I think na ready na po tayo. Sabi nga, kahit 30 minutes lang. Yung matanda nga na ikinuwento sa inyo, 5 minuto lang. Pag pupunta siya ng church, lumalakas siya. Kaya dapat tayo, ilang oras pong bibigay sa atin ng Panginoon, siguro 30 minutes, o 15 minutes, o 20 minutes, sa salita ng Panginoon, at yung kasama na rin mga awitan, siguro more than, not less than 1 hour. Tayo po yung nagsama-sama magpuri sa Panginoon. Amen? Ang title po ay God-given authority. Okay. Alam naman po natin, pag sinabing authority, ito po yung mga taong may kapangyarihan at kaya niyang gawin. Kaya sa gumagawa ng kanyang gustong mangyari, merong taong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Tama po ba? Katulad ng mga pulis, pag manguhuli sila para sa mga kasamaan, pwede lang huliin at ikulong. Tama. Ganon. Sa atin po, mga believer, tayo po ay binigyan ng Diyos ng authority. Sabi mo sa katabi mo, binigyan ka ng Lord ng authority. Gawin mo. Amen. Ito yung authority in command, yung power na impluwensyahan mo. Yun. Hindi ka lang basta-basta, kundi meron kang convincing force na kaya mong gawin yung mga bagay na yun sapagkat may nagbigay sa inyo ng authority. Amen. Matthew 28 verse 18 to 20. Okay, sabi rito, and Jesus came to them, He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya na raw binigay? Kay Jesus. Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay na sa akin. Yan. So you must go and make disciple of all nations. Go, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you, and you can be sure. Okay. Teach them, and you can be sure. Sabi mo, sure. Sure ba yan? Tapos pag may nagsasabi sa'yo, bibigyan kita ng pera. Sure? Ganun ka, ganun. Ito, binibigay ni Lord, authority. Ano nga ba yung mga authority nga? Sabi ang sure, and you can be sure that I am always with you to the very end. Amen. Sa Lord ng galing ngayon, kayo mga lalaki nagsabi, ako'y nasa iyo. Sa mga babae, minamahal na, ako'y isa sa iyo. Mamahalin kita until the end. Actually, si Lord talagang nag-umpisa niyan eh. Ito sinasabi niya sa kanyang mga anak. Kaya sabi rito, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama. Okay. Hanggang sa katapusan ng mundo. Ang authority ng mga palataya ay galing kay Kristo, nakaugat po yan. Kung tayo po'y tumanggap sa Panginoon at tayo nakakilala, tayo mananampalataya sa Diyos, tayo po ay merong kapangyarihan. Aba, iba naman kapangyarihan, baka anong kapangyarihan? Gagawin kita. Hindi po ganun yun. Ito po'y kapangyarihan na gagaling kay Jesus. Ano yung sinabi niya? Ito, ipinahayag ni Jesus lahat ng kapangyarihan. Ibig sabihin, kung may kapangyarihan sa langit, may kapangyarihan sa lupa, may kapangyarihan sa ilalim ng lupa, nasa iyo ng lahat. You are backed up by the authority and power of God. Hindi ka matatalo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matatalo. Amen. Hindi tayo matatalo. Lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa Kanya dahil dito ang mga mananampalataya ay kumikilos ayon sa sariling. Hindi sa sarili, hindi sa kanilang sarili. Kaya tayo gumagalaw, hindi para sa atin. Hindi ang Diyos, hindi tayo mismo gumagalaw. Hindi po sa dulong, hindi sa lakas, hindi sa talento, kundi sa kapangyarihan at authority na ibinigay ni Kristo
sa atin. Amen? Pastor, ano mga authority na yun? Gagawin natin yan. Ay, gusto kong matanggap yan. Amen. Gusto niyo ba yan? Nangungulagyan nito na bawat utos, panalangin, gawa ng pananampalataya, sinusuportahan. Lahat ng panalangin nyo, lahat ng inyong ginagawa, kinikilos, ay sinusuportahan ng kapangyarihan ng Diyos at walang sino man o kapangyarihan ng kadiliman na makakagawa nito, kundi lamang yung mga taong kumikilala at naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Sino yun? Amen. Ako yun, sabihin nyo. Kayo yun! Because you receive Christ as your personal Savior, you have power. Amen? At ang ating pinaniwalaan, at ang ating pinanampalatayan, yun yung taong si Jesus na namatay at muling nabuhay. Kaya may kapangyarihan. Yung mga ibang tao na nagpapakilala sila ang may kapangyarihan, namatay, pero hindi na muling nabuhay. Si Jesus po'y namatay para sa atin at ngayon ay buhay na buhay. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Kaya tayo po na mananampalataya na tumanggap kay Kristo, tayo po ay mamuhay at kumilos at inatasan sa authority na ibinigay ni Jesus ng kapangyarihan sa kanyang mga sumusunod sa Kanya. Sino pa yung mga tagasunod ni Jesus? Taas ang kamay. Ayan. Tayo po yun. Amen? At kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ni Jesus, na ibigay sa inyo ang kapangyarihan. Amen. Sabi mo sa tao, may kapangyarihan pala ako. Yan, kapangyarihan. Gagawin kitang ako'y may kapangyarihan. Hindi ganun ha? Hindi ganun ha? Ay, tingnan natin kung ano yung kapangyarihan na yun. Authority. Ang kapangyarihan po ito ay yung mga signs, wonders, and miracles. Ayan. Totoo, Pastor? Yes. Binigyan ng Lord yun. Ang autoridad na ito ay hindi para sa pansariling kapakanan. Tandaan po natin, hindi para magbida-bida ka dyan. Magpasikat ka. Lumapit ka sa akin, ako yung nagpapagaling. Hindi po ganun. Kung ang kapangyarihan na binigay sa ng Panginoon, ang ibibigay mo, ang bibigay mo ang glory para sa Diyos. Amen? Para sa kay Kristo. Hindi para sa ating kapakanan. Hindi para ipagmayabang. Amen? Kundi ipakita ang kapangyarihan ng Diyos ay aktibo, active, gumagalaw, kumikilos sa bayan ng Diyos. Amen? Okay, ano ba yung mga believers authority? Madali lang po tayo. O palakpakan na naman kayo dyan. Sabi, yes, madali na naman. Believers authority, number 1, marks of a true faith. Ang tanda ng tunay na pananampalataya ay yung kanilang pananampalataya ay kumikilos at nakikita nila. Mark 16:17-18. Tingnan nyo. Here are the miracles. Ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Kay Jesus po yun, ha? Ito po, unang-una sa pamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalayas sila ng masamang espiritu. Pastor, totoo? Yes, sinabi ni Lord eh. Hindi naman ako nagsabi nito eh. Kung ito rin yung mga tanda, kung may pananampalataya ka, naniniwala ka sa Diyos, kayo po ay kaya niyong gawin na magpalayas ng masamang espiritu o demon spirit. Magsasalita sila ng ibang mga wika. Kaya wag po tayo matakot eh sa mga demonyo na yan. Yung mga wicked and evil spirit na yan, wag tayo matakot sa kanila. May kapangyarihan po tayo. Hindi yung kapangyarihan dahil gusto mong magyabang. Hindi, ang kapangyarihan mo ay nanggagaling kay Jesus. Yung masamang espiritu, ano ba meron? Sakit, karamdaman, takot, ano pa? Mga pagdududa, lahat ng bagay na yan, masamang espiritong yan, o physically nakikita natin, sila po ay pwede po nating palayasin. Hindi naman yung kapatid mo masamang tao bagang palalayasin. Lumayas ka rito! Hindi ganun.
Yung espiritu na nasa kanya. Ha? Naintindihan ba? Naintindihan ba? Hindi yung sasabihin nyo, ito napakasama nito eh. Lumayas ka! Hindi ganun. Yung mga espiritong nasa kanila, masasamang espiritu, ang espiritu po hindi nakikita. Ha? Kunyari, masamang pag-uugali niya, masamang tawag to, pagsusugal, yan. Nasa kanya yun eh. Huwag mo siya palalayasin, kundi yung espiritu na nasa kanya. Sakit at karamdaman, espiritu yun. Palayasin yun. Yung masasamang espiritu. Hindi yung tao kawawa naman pag pinalayas mo. Hindi ka man niya maintindihan, pero in prayer, ito po yung mga mark na nasa inyo, yung mga tanda, yung pananampalataya, na kaya nyo magpalayas ng mga demonyo. Ayan, may kasalita po kasi gano'n lang. Lahat ng mga demonyo! Lumalas kayo lahat! Akala mo, pero tayo, authority. Ikaw, sa prayer mo lang, ikaw na masamang espiritu, ng demonyo, ganito. Lumayas ka. Ganun lang. Amen? So, sila na po ay magsasalita ng iba't ibang wika. Yan. Ito yung mark ng authority ng binibigay sa atin ng Panginoon. Ayan. Kung dumampot man sila ng ahas o makainom ng anuman lason ay hindi sila mapapahamak. Ayan. Ito po, ingat po tayo rito ha. Huwag niyo po subukan na, sabi rito kahit daw dumampot at makainom ng anuman lason, hindi ako mapapahamak. Baka naman subukan nyo. Hindi po, aksidente lang po yun. Ha? Aksidente yun, sobrang hindi po kayo maano nun. O kaya makakuha kayo ng ahas, hanap na ako ng ahas dito. Huwag niyo subukan ng kung ma-aksidente lang po, hindi po kayo mahasaktan, hindi po kayo dali po inyong kapangyarihan. Amen? Gusto niyo ba ang ganon? Di palapakan niyo si Lord. Lahat ng kakainin nyo, pag pinag-pray nyo, ito po ay hindi makakadisgrasya sa inyong katawan. Pero, pag alam mo ng amag, kahit anong prayer mo pa dyan, pag kinain mo yan, sasakitan tiyan nyo. Ha? Kamangmangan na yun. Kung bagano, hindi mo na naintindihan yung ginagawa mo. Dapat uunawain mo lang. Yung mga bagay lang na hindi mo sinasadya't nakain mo at may nagbigay sa iyo kahit ipinag-pray nila pag ito, kagad ng mga kaibigan mga naiigit sa inyo, bibigay ko sa kanila ito, pag-pray ko na pag kinain nito, lahat sila pupunta lahat sa kubeta. Pero, kinain nyo man yun, dahil nagbigay, nag-alok, pinag-pray nyo pa, Lord, basbasan mo ito, linisin mo. Hindi na epektibo yun. Wala nang pangyayaring masama mangyayari sa inyo. Amen? Tama ba? Intindihan ba? So lahat ng kakainin nyo, maiinom nyo na masama, na makakasakit sa inyo, na hindi nyo sinasadya, hindi po kayo maano. Hindi kayo masasaktan. Iyan po yung kapangyarihan na meron sa inyo. Maski yung ahas, pero huwag naman kayo mag-ahas, tingin punta dyan sa rainforest, asa yung ahas dito, papatok lang ako. Huwag ganoon! Ang kailangan lang, yung hindi sinasadya, kaya minsan yung iba, takot sa aso eh. Tawag yan, ganun mo lang, Jesus name, may authority ako. Gaganon yun. Gaganon yung aso. Nasubukan nyo ba yung ganon? Hindi pa na. Pero huwag kayo pupunta sa mga malaki aso. Punta, sabi ko, subukan ka. Huwag pong ganon. Punta lang. Pag may lalapos sa inyo masama, Jesus name, matakot ka dito. Hindi. May authority po kayo. Totoo po yun. Ayun. Si Pablo, nung sila'y napunta sa ibang lugar, di ba? Kukuha sila ng mga panggatong nila, mga kahoy, ganyan yung mga kahoy. Bigla may pumulupot sa kanyang ahas. Anong ginawa? Hindi sila takot. Ginawa niya, pinagpagya lang. Umalis yung ahas, hindi sila saktan. Amen. Hindi naman sinasadya, naghanap pa sila ng ahas, hindi, may pumulupot na. Iyon po, yung kapangyarihan ng mga taong may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen? At sabi nito, gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Tingnan niyo yung mga kamay niyo ngayon.
Yan po'y may kapangyarihan. Lahat ng papatungan nyo at ipapanalangin sila po ay gagaling. They will recover. People will get well. They will place their hands on the sick people and the people will get well. Kaya yung mga kapatid natin, mga kasama natin sa bahay, pag may sakit, maganda po pa inumin ng gamot. Sabayin nyo na rin ang pagpatong ng inyong mga kamay. Kasi po yung kapangyarihan niya, may kapangyarihan yung kamay nyo yan. Di ba? Kaya niyan, Lord, in Jesus' name. Si Jesus ganun din naman pinapatong niya yung mga kamay niya. Itinataas ng kamay ni Jesus. Dinadampa sa mga may sakit at iyon po ay gumagaling. Amen. So, iyon po yung mga taong may mark ng kapangyarihan ng Diyos. Tanda na may tunay na may pananampalataya. Kung tayo po ay mananampalataya, ang Diyos po ay gagawa sa buhay natin. Pangalawa, miracle flow through the power in Jesus' name. So gagamitin natin walang ibang pangalan kundi ang pangalan ni Jesus. Wala yung pangalan ng ganito. Kasi mayroong sa Bible may nangyari na isang gaya-gaya, na isang parang manghuhula po ata yun. Nakita niya yung miracle nila Paul. Nagpapagaling sila sa pangalan ni Jesus, nakapagpalakad ng mga pilay sa pangalan ni Jesus. Ngayon may gumaya. Gumaya, sabi niya, pumunta rin siya, ikaw, masamang espiritu, sabi niya gano'n. Pinapalayas kita. Sa pangalan ni Jesus tayo pinapangaral ni Pablo. Ay nagsalita yung masamang espiritu. Si Jesus kilala namin. Si Pablo kilala namin. Ikaw, sino ka? Hindi basta-basta ginagamit ang pangalan ni Jesus. Ang gumagamit lamang po nito ay yung merong authority na ibinigay para sa Kanya. At sino yun? Kayo po yun. Kaya huwag kayong matakot. Ay, may multo dyan. Sige, subukan nila. In Jesus' name. Kaya kagad. Kasi yung kung ano-anong pangalan, kasi walang pangalan sa silong ng langit na iginagalang sinusunod kundi maliban lamang sa pangalan ng ating Panginoon Yesus. Tayo po ay magiging daluyan ng himala ng Diyos. Huwag po tayo magduda. Kikilos po ang Diyos sa taong may paniniwala sa Kanya. Gamitin mo lamang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Mark 16 verse 17. Ito na po ang sinabi ng Lord. Here are the miracle signs that those who believe will do. In my name, they will drive out demons. Kaya nilang palayasin sa pamamagitan ng aking pangalan ang mga masamang espiritu, wicked people, wicked spirit. They will speak in language and they had not known before. Ibig sabihin, tayo po ay gagamit lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Philippians chapter 2 verse 9 and 10. Kaya naman itinaas siyang lubos si Jesus at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa, nasa ilalim ng lupa, ay luluhod at magsasamba sa Kanya. Lahat ay luluhod anumang uri ng sakit, karamdaman, anumang kademonyuhan, kahirapan, lahat na nagpapahirap sa atin, maging ang mga kumukulam sa atin, yung mga sumusumpa sa atin. Sabihin nyo lamang na sila'y lumuhod sa pangalan ni Jesus at sila'y lalayas. Aalis po sa atin. Amen? Praise God. Palapa po na si Lord. Libre po yun. Wala pong bayad. Ang gagawin lang po natin, manampalataya at maniwala sa Diyos. Number 3, believers are covered and strengthened to resist spiritual attack. So, ibig sabihin, yung mga tao raw, yung mga authority binigyan Lord, wala pong touch sa inyo o walang sino mang kumakalaban sa inyo. Walang talab. Supernatural tinatanggap natin sa Panginoon. Believers are protected and empowered against spiritual forces.
Meron kang protection 1 meter away from yourself. At hindi pwede kang ikaw saktan ng sino mang masamang espiritu. Submit yourself therefore to God. James chapter 4 verse 7. Resist the devil and he will flee from you. Isukura po natin magpasakop sa Diyos. Kaya niya pong labanan ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Kaya every morning, mag-pray kayo. Siyempre, of course, nag-pray tayo. Pag-pray natin, Lord, protect my family. Wala pong sino mang makakahawak o makakadampi sa masamang espiritu sa aking pamilya o maging sa inyong sarili. Lalayo po yun. Tayo po yung magpasakot. Kaya sabi niya, always resist the devil. At yung ating baluti o yung ating armor, yan. Say ng ating armor doon. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma. So tayo pala ay merong armor. Ano yung armor? Yung sandata. Sandata, yan. Yung lahat. Kung makikita po natin, ito yung binigay sa inyo ng Diyos, Ephesians chapter 6, verse 13 to 18. Para sa oras na dumating ang kasamaan, yan, ay magagawa ninyong makipaglaban at pagkatapos na pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Sa buhay natin Kristiyano, lagi may labanan. Pero hindi natin kalaban yung mga nakikita natin. Ang kalaban natin yung espiritu ng kasamaan. At tayo maging matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sunturon ng katotohanan. Alam natin, sunturon. Nagpapahigpit yan. Hindi tayo nagiging, para maluwag ang sunturon natin. Maayos. Ibig sabihin yung sunturon, yung katotohanan, yung Word of God. Isutin yung ang pagkamatawid bilang pananggalan sa inyo. Righteousness. Ano sa English nun? Put all, we wrestle against flesh and blood. Ayan. Stand before having loins of gird of your truth and having a breastplate of righteousness. A breastplate of righteousness. Kaya po tayo naging righteous. Si Jesus po ang nakumatawan sa atin. Kaya nandiyan yung breastplate of righteousness nasa atin. Okay? Ito rin po'y dapat nating ibinibigas o sinasabi at paniniwalaan. Amen? Isutot niyo bilang sapat sa pagiging handa sa pangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya tayo punuin natin yung sarili natin, yung puso natin, ng ating isipan, ng salita ng Diyos. Para once na ginamit ka ng Panginoon, yan, pag ikaw ay may kakayanan na magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kahit John 3:16 lang, alam mo. Alam niyo na ba yung John 3:16? Ha? Sige nga, lahat nga tayo. 1, 2, 3. Iyan po. At yung nakarinig na yan ay magkakaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Okay, so may mga balita tayong magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Hindi lang yan, gamitin din ninyo bilang palangga inyong pananampalataya. Yung pananampalataya natin, yung walang pagdududa, para hindi kayong tablan ng panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Kaya yung mga taong mahina ang faith, pag sinubukan sila at umatake ang kaaway sa kanila, yung faith nila bumabagsak. So, anong gagawin natin sa faith natin? Aalagaan natin, palalakasin natin ang ating pananampalataya upang hindi po tayo tablang ng mga panunukso ng Satanas. Amen? Isuot nyo ang helmet na tinanggap niyo ng kaligtasan. Ipakilala nyo na kayo Kristiyano, huwag kayo mahiya. Na kayo born again. I am born again. Kala nila, biro-biro lang yung born again, KJ, ganyan. Hindi. Sa mismong bibig ni Jesus nanggaling yung salitang, be born again. Amen? Bagong nilalang tayo. Kaya yung ating helmet, isuot natin, huwag natin kahiya.
na tayo po ay sumusunod kay Jesus. Kaya yung ginawa natin water baptism, pagpapahayag that we are follower of Christ. Kaya katabi mo, huwag ka lang mahiya. Nahiya pa kayo magsabi. Sabi niyo, huwag po kayong mahiya. Yan. Huwag po tayong mahiya kung tayo po ay talagang Kristiyano. Pag sabihin sa'yo, kainan sila, ikaw bila ka nag-pray. Minsan tatawa na, ba't ano ginagawa nito, di ba? So bago po pakita nyo na kayo ay Kristiyano. Hindi yung, pag sila hindi Kristiyano, hindi born again, sama-sama rin kayo, sama ka rin siya. Pwede po tayong makisama, pero wag po tayong makisama. Pwede tayo sumama sa kanila. Pero pagka, dito na tayo, pupunta na tayo rito sa medyo, ay wag ka na sumama. Amen. Pakita mo yung ilaw mo. Your helmet of your salvation. Niligtas ka na ng Panginoon Kaya wag ka nang pupunta sa mga bagay na hindi magandang tignan. Amen? At manalangin kayo. Ayan. At gamitin nyo ang espada ng Espiritu, which is the Word of God, Banal na Espiritu Santo. At ipanalangin nyo. Meron tayo, hindi naman lang tayo puro offensive Meron tayong defensive. Meron tayong espada. Kaya minsan may mga nagpe-pray, this is the word, sword of faith. Kaya pinuputol ko. Tanan. Hindi, voltage 5 yun. Hindi, ibig sabihin, kaya niyong gawin yun. Ito sinasabi ng Bible. Hindi ako iiwanan ng Lord. Kaharap ko man ang kaaway ko, hindi ako matatalo. Dala-dala niyo yung sword of your faith to God. Amen? Ayun ay Espiritu ng Diyos at malalangin kayo araw-araw sa Banal na Espiritu Santo. Ipanalangin nyo ang lahat na dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga binabanal. Palakpakan po natin si Lord. Ano pinag-usapan natin? Ayan po yung authority na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Tandaan nyo na. Ano yung una? Marks of your faith. Pangalawa, use the name of Jesus. Only miracle will happen if you will use the name of Jesus. Ano yung pangatlo? Believers are covered and strengthened to resist spiritual attack. Ang galing, ganda nito. Gusto ko nito. Amen? Pang-apat. Yan. God's people. Sino yung God's people dito? Our vessel of His healing. Yan. Kaya nakakatuwa nga Di ba hindi nyo napapansin? Tatawagin ka. Sister, di sister, kapitbahay nyo. Lagi kita nakikita rin na pupunta sa simbahan. Baka pwede mo bang ipag-pray yung aking anak? Ipag-pray yung gano'n. Di ba yung napapansin nyo? Kasi you are a vessel of His healing. God's word, healing through His people. Kaya sa James chapter 5 verse 14, tingnan nyo. Is any sick among you? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Mayroon bang may sakit sa inyo? Sabi sa James. Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin sila at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. So, tayo po na mayroong pananampalataya sa Diyos, kayo po ay sisidlan ng Diyos upang ilabas yung himala, miracle, healing ng Diyos para sa ibang tao. Gabing-gabi na, kailangan nyo ba itawagin si pastor? Sabi ng Bible, lahat daw ng mananampalataya at maniniwala. Ipapatong, ipapanalangin yung mga may sakit, ang mga sakit ay gagaling. Kaya, pakita mo, authority to, binigay ng Lord sa akin to Kaya ang gagawin mo, pag-pray mo. Simple prayer lang Lord, pagalingin mo ang aking kapatid,
aking magulang, ano man nararamdaman niya, ikaw po ang magpagaling. I only the vessel of your healing. Right now, I lay my hands to him, to her, at gumaling ka. Sigurado po, gagaling yun. Amen. Praise God. So dito na po tayo magtatapos. Ayun po yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Sabi rito sa Acts chapter 28 verse 8, nung si Pablo pumasok kay Publius, may sakit at lagnat, at ang ginawa niya, nanalangin sila sa silid at nalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at gumaling ito. Kaya ang gagawin natin pag may sakit, patungan lang natin ating mga kamay. Susunod ka lang naman eh. Di ba? Hindi mo naman kailangan na, ano pa bang gagawin ko rito? Wala na. Meron ka bang kamay? Maliban na lang kung wala kang kamay. Oh, di ba? Pero may kamay tayo eh. Lay our hands to them. Lord, pagalingin mo ang taong ito. Amen. And number 5, miracles, wonders, or miracles ginagamit ng Panginoon through His apostle. So yung mga leader, yung mga mangkamanggagawa niyo sa Panginoon, dumadaloy po dyan yung miracles and wonders. Maraming himala at mga ginawa ang Diyos sa pamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao na may paggalang at takot sa Diyos. Kaya yung tayo, igagalang po tayo ng ating mga kamanggagawa, yung ating mga kakilala. Ay, wag mo ano yan. Kinagamit ni Lord yan. Walang masasambit sa inyo na masama. Dahil you are performing miracles and wonders by the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. So ano pa ang dapat natin gawin ngayon? Application po. Tumayo po tayo sa ating pananampalataya. Tayuan natin yung pananampalataya natin. 1 Corinthians 16 verse 13, maging listo kayo, magpakatatag sa inyong pananampalataya, magpakatapang kayo sa pagpakatibay. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. At labanan ninyo si Satanas. Kaya niya ba labanan si Satanas? Kung kayo, hindi nyo kaya. Pero kung kasama si Jesus, kaya nyo. Tama ba? Kaya ba? Kaya ba rito? Kaya rito? Sa likod? Basta kasama niyo po ang Diyos. Amen? Sabi rito, 1 Peter 5:9, patagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo naghihirap, kundi pati ang mga kapatid niya kay Kristo sa buong mundo. Manaranasan din nila ang mga paghihirap na ito. So, kinakailangan maging matatag po yung ating pananampalataya. Sabi mo sa katayo, maging matatag yung pananampalataya. Sabihin natin with authority. 1, 2, 3. Yan. Number 2, pray boldly. Huwag tayong matakot manalangin. Tapangan natin. At may kapanatagan tayong sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibinigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. Kalooban ba ng Diyos na gumaling ang tao? Kailangan kalooban ba ng Diyos na magkaroon ng tao ng kapayapaan, kaligayahan? Amen. Yung katahimikan, kalooban ba? O yung iba, tinanggap na yung katahimikan. Kaya huwag kayo maingay. So, praise God, tayo po ay malaging manalangin. Laging magpagsawaan ang pananalangin. Ito po ang ating hininga. Ang pakipag-usap sa Lord. So, if you are praying, na alam mo ang Diyos ang kikilos, ibibigay po ng Diyos yung mga kahilingan at authority na kailangan mo. Number 3 and last, Acts chapter, act in obedience, act on the authority given by Christ. Okay. Hindi po ang JA1 na nagpapagaling. Hindi po ang bawat isa. Hindi po. Ang nagpapagaling po ay bigay lamang po ng ating Panginoon Jesus.
Kaya hindi yung masasabi ako ang papagaling kasi darating ang panahon. Sa Matthew 24, darating ang panahon, maraming mga mula ang propeta. Magsasabing, sila ang nagpapagaling, sila ginagamit ng sila mukhang Diyos. Sila ang ganito, pinadudugo, yung anumang klase pagdudugo sa mata, sa ilong, ano ba yan? Para paniwalaan lang namang sila na sila ang Kristo, hindi po yan totoo. Binabalaan na po tayo ng Diyos. Ang totoo pong gumagawa ng himala, yung mga taong binigay ang kapangyarihan ni Jesus sa kanila upang sila po ay magpagaling. So, ang authority and power ay nanggagaling sa ating Panginoon. James chapter 1 verse 22, be ye doers of the word. Wag po tayo matakot. Sinabi ng Diyos yan, go! Kaya nga may gospel Ano may gospel? Di ba, mauna muna yung go. Tama po? Tapos bago per. Ibig sabihin, hindi po kikilos yan. So, kung kayo hindi mag-go, kailangan go. Kumilos ka. Amen? Patunayan mo na si Jesus ang nagpapagaling. Dahil ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Okay, sabi ang binigay ko kayo ng kapangyarihan. Sabi ng Luke chapter 10 verse 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makakapinsala sa inyo. Sige. Bisa tinatakot tayo, bisa sa puso natin Ako, baka balikan ako nito Hindi, huwag kayong isipin yun. Huwag tayong maging maduwag. Di ba? Mga atapang katao. Hindi asuko. Yan. Lord, gogo ako rito. Lulusubin ko yan pag may lumapit sa akin. Kaatake ng kaaway. Hindi ko katatakutan yan. Kaya sabi ng Lord, Matthew 28, dito po magtatapos, all power is given unto me in heaven and in earth. At saan po si Kristo nabubuhay, si Jesus? Sa buhay sa puso natin. Amen? Nasa atin po ang ating Panginoong Jesus, kaya lahat po ng kapangyarihan ay nasa inyo na. Amen? Sabi mo nga, ako'y may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Yun, lagi niyong gagamitin niya na. Okay, conclusion po. At the end, walking in Christ's authority is about living in a way that shows His power. So habang po tayo lumalakad sa Diyos, hindi lamang masaya tayo, hindi lang nararamdaman natin ang kaligayang paglilingkod sa Kanya, gusto ng Panginoon ipakita yung kapangyarihan, pagmamahal sa ibang tao para sa Kanyang kaharian. Kaya niyo ba magpagamit sa Lord? We will speak Jesus. Sasabihin natin, Jesus is your Savior. Jesus will heal you. Jesus will save you. Maging sa pamilya natin, God, Jesus will repair our relationship. Aayusin niya yung para tayo po ay magamit ng Panginoon. Sa paglalakad natin sa autoridad ni Kristo, ito tungkol sa pamuhay na paraang magpapakita ng Kanyang kapangyarihan, pagpapahayag ng pagmamahal, at maisulong ang Kanyang kaharian dito sa lupa. At kayo po ang gagamitin ng Panginoon. Ang ating pong bibig ay gagamitin ng Diyos. Ang ating mga paa ay gagamitin ng Diyos. Ang ating mga kamay, mata, lahat pong yan na nilala ng Panginoon ay gagamitin natin para kay Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ngayon, isipin nyo na, Lord, desire. Naisin nyo, Lord, I want this power. Huwag kayo matakot. Back up kayo ng Panginoon, back up kayo ng Diyos. Naisin nyo yung kapangyarihan nyo, ang authority yun. Magamit nyo. So that you can speak Jesus to the mountain, to the street, and to all your family. That the name of Jesus is healing. All bondages will be
mapapalaya ng kanyang kapangyarihan. Oh, hallelujah, hallelujah. Just one Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Start to break. There is so. Yes, we will declare that. There is freedom in the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is time. Come on. Declare, paniwalaan niyo yung ginawit niyo. Yes, Lord. Burn like a fire. Just want to speak the name of Jesus. Amen. Over fear and all anxiety, every soul by depression, I speak Jesus. Jesus is your body. His power. Your name is healing. Your name is life. Oh, paniwalaan nyo ginawit nyo. Be strong. Shine through the shadow. Burn like a fire. It's power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Through the shadows. Burn like the fire. Speak in streets. Jesus in the darkness. Every enemy. Jesus for my family. Speak the holy name. Jesus. Talk about the day. Jesus declare that song. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Jesus in the sweet. Jesus in the darkness. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. His power. Your name is healing. Your name is life. Oh yes, Lord, make every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. His power.
Habang po tayo nasa ating pagsamba, at I believe that the Holy Spirit is here. I ask the leader, yung mga umatempo ng asod, come on, Brother Philip, Sister Banji, Sister Maricel, Brother Bayani, Sister Maylene, yung mga umatempo ng asod, just lay your hands, Sister Sydney, just lay to them and said, receive the power and authority of God. Come on. Sige po. Lay your hands to sa ating mga kasama and then speak to them that they will receive the authority and power coming from Jesus. Come on. Just lay their hands and receive their healing. Habang kami umawit po ang ating Come on. So, lahat po ng outside pumikit and they will lay your hands. They will lay their hands to them. They will anoint you and they will speak healing to your life. Pag-pray nyo lang, just sabihin nyo lang, receive, lay their hands to them. Just lay on them. Just say to them, receive the power and authority given by Jesus. Healing. Come on. Just pray for them. Hallelujah. Ura mama Sheila. Sheila babababagyanda na maya. Have faith in God. Speak Jesus. Hallelujah. You will receive power, you receive Jesus, you have received authority and power coming from God. Have faith in God. You will perform miracles. You will lay your hands to the sick and the sick will recover. You can cast out demons. That is your authority. That is your authority coming from the Lord. You can cast out all kinds of evil spirit because you have Jesus. You have the armor of God. You have the sword of your faith. The power of the Holy Spirit is upon you. In the name of Jesus. Pura mapapasyanda la pakyanda. Pura kiyala pakyanda. Oh, hallelujah. Sing Jesus. Your name is power. Oh, the name of Jesus is power. And all the powers and authority, Jesus said, is given to me. All powers from heaven and on earth and beneath the earth is given to Jesus. You have the right, you have the power, the coming of Jesus. Oh, we will speak Jesus in our life. Sino na mabagyanta na mabagyanta? Shadow, the light above. Shadow, the name of Jesus. Every heart and every mind. Within your presence, I speak Jesus.
them boldness, give them courage, oh Lord, to preach your word to other people and to lead them to the way of God. Oh, your name is high. Every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. It's your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. The mountain. On the mountain, Jesus in the swing. Jesus in the darkness, for every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name of On the mountain, Jesus in the swing. Jesus in the darkness and over me. Jesus for my family, I sing the holy name of Jesus. Power, your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Lahat po nananampalataya sa Panginoon. Bibigyan po kayo ng tapang ng Panginoon. Gamitin niyo ang inyong mga kamay. Patong niyo yung mga may sakit, yung inyong kamay sa mga may sakit. Kayo po'y magpapalayas ng mga demonyo. At hindi kayo masasaktan ng anumang bagay. Dahil ang kapangyarihan na tinanggap nyo ay kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hindi po kayo matatalo. Lagi kayong panalo. Lahat ng papasukin yung negosyo, lahat ng papasukan yung eskwelahan, bibigyan kayo ng talino ng Diyos. Ipopromote kayo ng Panginoon because you have the power and the authority. At kayo gagamitin ng Diyos sa lugar sa kayang gagalit ng Panginoon. Lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa inyo. Ibigay kay Jesus. Kaya may gamitin nyo sa pangalan ni Jesus. Kaya, Jesus is sa lahat ng lugar gagamitin kayo. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. From the mountain, Jesus in the street, Jesus in the dark, every family. Jesus from my family, I speak the holy name. Praise the Lord. Praise God. Pinaalala po ng Panginoon sa atin. Habang po yung nakabigit, kung sino man po sa inyo
na mahal sa buhay o kakilala na may sakit o karamdaman na karatay sa sakit karamdaman o anumang nararamdaman yung lagnat o sipon, ipag-pray niyo po ngayon. Come on. Yung may kakilala kayo, may sinabi sa iyo, si ganito may sakit, sabihin niyo, speak the name of Jesus to him. Siya po gagaling. Come on. Exercise yung binigay ng Panginoon sa inyo. Authority and power. Come on. Speak. Healing. Speak healing, Lord. Palakasin mo ang tao yun. I pray, Lord, to Sister Nedros, nasa hospital. Panginoon, sa oras po, sama-sama po namin pinapanalangin. Siya po'y gumaling, lumakas. Now we speak healing upon here in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng gawa ng kaaway, tinatanggal mo na sa pangalan ni Jesus. We use the power and authority of the name of Jesus in our life. Jesus, the great healer, in Jesus' name. In Jesus, tinatanggap po namin ang kagalingan mula ngayon sa aming pinanalangin taong ito in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Alam po namin ang lahat ng gawa ng kaaway walang kapangyarihan sa aming mga pamilya. You will repair the relationship ng aming mga pamilya, pag-ibig, pagmamahal, at sama-sama po kami maglilingkod para sa iyo, Lord. Gamitin mo ang aming buhay para lamang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat o Diyos, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, everybody shout, Amen and Amen. And Amen. God bless you.